Hello natin mga kababayan dyan. Welcome sa ating YouTube channel and don't forget to subscribe our YouTube channel. And thank you so much. So, maraming nagtatanong kaninong project nga ba ang Pangil Bay Bridge sa Mindanao. No? Kaming mga taga Mindanao, kabalumiana. O daghan mga Kamindanawan nga murag wala pud kabalo kung kinsang proyekto ang Pangil Bay Bridge. No? So, kanang Pangil Bay Bridge, actually ang plan ana is the previous administration period kay Pinoy. Human under the Build program of former President Duterte, gibudgetan nila ng Pangil Bay Bridge. Okay? Kung buwang pa ni si former President, wa pa siya ganahian ng project ni sa previous administration, siguro wala niya nag-continue karon. Pero iyang gi-continue para lang din sa mga tao. Kay dako kaayo siya og impact para sa community o para sa pag-transfer sa mga sakyanan, mga goods, no? So moto. So that's why in 2018 nagkakaroon ng groundbreaking. Andun sila Senator Bongo, no? Marami at member ng DPWH sila Mark Villar and sila Tugade at the time, no. That was 2018. And 2020 nag-start February 8, 2020, if I'm not mistaken, mag-start yung project na Pangil Bridge. Uumpisahan na siya sa 2020. But you know what happened? Na-delay kasi due to pandemic. Nakat ang budget tungod sa pandemic. I hope you understand. Pandemic is not easy to handle kay worldwide yun, no? How can you imagine? Nag-pandemic pa, meron na nga pandemic, pero na-sustain pa rin ang budget na pila to ka billion para i-promote ang Pangil Bay Bridge. I-continue na budgetan yun. That's how President Duterte very wise. So that's why hindi nyo kami masisisi why we support former President Duterte. And now we're looking forward, hoping that this administration Marcos, na naapoy, meron din makikita ang mga tao na project, buildings, etc. Di kay puro ayuda. I will not disagree sa ayuda, pero not too much. Kasi when you give more ayuda, Diyos ko, magsalig, no? Umaasa ang tao, lagi walang naging tamad, no? And most problem karon sa country, wag yun na fokusan sa administrasyong Marcos. Kahirapan, kagutuman, pagtaas ng presyo, at marami pang iba. So that is the main focus, national treaty, etc. Asa na nakapokus? Saan nakapokus si Marcos? Kay Alice Go, kay Kibuloy, party there, where? So what's namin nahitabo sa Pilipinas? And you have 2025, you have 6 point something trillion. So pating nakuha na nga budget, guys. So hoping punta after the 6 years terms of Marcos administration natay makita. Seems like pareha kay former President Duterte. Hoping. And God bless mga Duterte supporters dyan. Stay tuned and don't forget to subscribe our YouTube channel.